Camille. Okay. Bukas raw balik mga taga-DOJ, ano? Pero anyari daw sa press conference na yun. Lord Denise, wala na nga sa kustodiya ng Czech Republic ang dating kongresista ni Zaldico. Inanunsyo yan ni Justice Secretary Frederick Vida matapos makapulong ang ilang opisyal ng Czech Republic. Ibig sabihin, hindi nakakulong at malaya pa rin si Ko. Ayon kay Vida, pinalaya ng Czech authorities ang dating kongresista kalaunan matapos nga mahuli dahil sa kakulangan ng immigration documents. Pero matipid ang impormasyon na ibinigay ng Czech authorities nang usisain nila kung bakit pinalaya at kung kailan nakalabas ng kanilang bansa si Ko. Dahil nga daw yan sa mahigpit na implementasyon ng data privacy law sa European Union. Nang dumating daw kasi si Vida sa Czech Republic nitong Biyernes, sa pagkakaalam niya ay nasa kustodiya pa rin ng Czech Republic ang dating kongresista. So ngayon, ang tanong ng taong bayan, nasaan ngayon si Ko? Ayon kay Vida, posible raw na nasa Schengen area o nasa Europa pa ang dating kongresista. Base raw sa kanilang intel source, land travel ang ginagawa ni Ko kaya nakakaikot ito sa Schengen area kahit na hindi gamit ang pasaporte. Nakuha na raw nila yung registry information nitong sasakyan na ginagamit ni Ko at ang kanyang driver na kasama. Kanselado na yung kasalukuyang pasaporte ni Ko pero ginamit daw niya ng maharang sa German border ay ang kanyang expired na passport. Hindi naman natanong ni Vida kung nag-apply na ba ng political asylum itong si Ko dahil nga limitado lang yung impormasyon na pwede raw ibigay ng Czech Republic. At kahit nga wala na sa Czech Republic si Ko, sinisikap daw ng DOJ na mapabalik siya sa bansa sa pamamagitan ng Interpol Red Notice. Oras daw na mailabas na itong Red Notice, ito na yung pangahawakan ng ating gobyerno para maaresto si Ko. Bubuurin daw ng cooperation agreement ng police agencies sa pagitan ng dalawang bansa. Ito raw kasi, Lord, yung isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng butas sa koordinasyon ng police agency ng Pilipinas at ng Czech Republic. Kailangan kasi galangin nga itong data privacy law kaya hindi agad makapagbigay ng impormasyon ang police agency ng Czech Republic sa ating police agency. Kampante naman si Vida na maibabalik sa Pilipinas si Ko pero hindi raw niya masasabi kung kailan ito mangyayari. Lord Denise? Okay. Camille, sorry, I have several questions. So, alam ko sinabi mo matipid itong authorities from Czech Republic, pero yung legal lapse, meron bang, more details regarding that? And ang DOJ ba, were they in any way in coordination with Ambassador Meñez bago sila bumiyahe at parang nagkagulatan pa pagdating nila dyan? Sige, yun muna. Denise, ang paliwanag dyan ng DOJ, nung nakausap nga kasi nila itong mga otoridad ng Czech Republic, ang message daw na nakuha nila is kinakailangan muna ng parang formal agreement or cooperation between two countries bago nga makapag-share ng information. Bagay na ginagawa naman ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya lang sa Czech Republic, wala pa tayong formal agreement and cooperation with the law enforcement agency. Kaya nahihirapan sila na magbigay ng impormasyon dahil sinasite nga nila itong data privacy law. Ngayon, meron nga tayong embahada sa Czech Republic pero ganun pa man ay limitado rin nga yung impormasyon na ibinabahagi nila. Kaya nga nung nag-briefing si Vida bago siya lumipad pa Czech Republic, ang sabi niya kailangan ay personal sila na pumunta doon para personally ay ma-verify nga itong information na naibigay sa kanila. At ang pagkakaalam nga ni Vida, nung Friday when he landed in Czech Republic ay nasa kustodiya pa itong dating kongresista at kahapon nga lang nila nakumpirma na wala na pala ito doon sa Czech Republic. Sorry, isingit ko lang. Helpless yung embassy. Sorry kasi you said, sabi ni Secretary Vida, kampante siya na maiuwi naman si Zaldico. But at this point, do they have any idea where he is? Wala namang reported sighting, wala namang nagsabi na may idea sila where they are. Schengen, pag sabi mong nasa Schengen area, napakalawak niyan eh. Where is this confidence coming from? Oo.
Yes, Denise, ang sinabi nga lang ni Vida ay nasa Schengen area pero hindi niya na sinabi kung saang eksaktong lugar dahil nga meron pa raw silang operational matters na ginagawa at patuloy pa nga yung pagkuha nila ng intel source. So kaya hindi rin nakapagbigay ng impormasyon pero kaya nga ang tinitignan na paraan ngayon ng ating gobyerno ay yung Interpol Red Notice dahil kapag nailabas na yan ay maaalerto yung ibang bansa na may ganitong warrant laban kay Zaldico. Kaya lang yun nga, Denise, no, natanong din kasi hindi naman obligado ang lahat ng bansa na i-implement din ang red notice na inilalabas ng Interpol. Kaya sabi ni Vida, titignan din nila yung bilateral cooperation sa pamamagitan nga ng pag-draft nitong mga ganitong kasunduan. Camille, sabi ni DILG Secretary John Vic Remullaz early September last year, nag-request na raw sila ng Interpol Red Notice. May nabanggit ba kung bakit ganon katagal ang proseso? Lord, hindi nabanggit ni Secretary Vida kung ano yung mga rason kung bakit hindi agad na-aproba itong kanilang red notice na request para kay Zaldico. Pero ni-review daw ng PCTC itong mga successful folders or yung mga successful na request ng Pilipinas sa Interpol at tinignan nila yung mga dokumento na naka-attach. So kaya binalikan daw nila yung kanilang request at dinagdagan yung mga dokumento para nga ma-present ng maayos sa Interpol at mabigay lahat yung mga impormasyon na kinakailangan. Kabilang na nga dyan, Lord, itong mga dokumento mula sa Sandigan Bayan, yung arrest warrant na inalabas at yung order ng pagka-cancel ng kanyang passport. Kaugnay pa rin nga ito sa kanyang graft and malversation case, kaugnay ng maanumalyang flood control scandal. Okay. Camille, I know it has been reported Secretary Vida will be flying back on the 30th, no? Pero meron bang ibang delegation na may planong pumunta sa Europa or pumalit sa pwesto niya there in the Czech Republic to maybe investigate this further at bantayan talaga yung movements ni Zaldico? Denise, ngayon hindi pa nasabi ni Vida no, kung ano yung mga magiging next plan. Kasi ngayong araw, sa pagkakaalam ko, ay lilipad naman si Vida papuntang Rome para sa isang conference event ng Department of Justice. At sa April 30, nakatakda nga siya na bumalik dito at posibleng kinabukasan ay magkaroon siya ulit ng media briefing at nakatakda rin silang magpresenta ng comprehensive report kay Pangulong Bongbong Marcos. May ulo kaya nagugulong? Alamin natin yan sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat. Magpasalamat tayo. Thank you, Camille Samonte, ang ating News 5 correspondent sa Department of Justice.